What does it mean to be with Jesus? Tingnan natin ang banal na kasulatan. Anong ginawa ni Jesus? Tinuruan niya sila. Ebanghelyo kay Mateo, 5 sermon. Ebanghelyo ni Juan, 7 sermon. Kay Marcos, mga talinghaga. Kay Lucas, ang daming talinghaga. Tinuro niya sa kanyang mga alagad. Tinuturuan niya sila. Pero alam niya na yung mga alagad ay mahirap turuan. Hindi ko nga alam kung bakit niya pinili yung mga alagad na yun na mahirap turuan, matitigas ang ulo. Siguro mga minista yan. Hindi sa Tagalog service. Kaya sa unang sermon pa niya, sinabi niya sa kanila ang dalawang uri ng mga tao. Pakinggan natin. Sabi niya, ang bawat magkikinig at nagsisigawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binagyo ng malakas na hangin ang bahay na ito, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yun sa bato. Yun ang una. Makinig ka sa Panginoon at sundin mo siya kaya ay matatag ka. Ang pangalawa, ang bawat makinig sa aking salita, the same words, the same sermon, the same teaching, nakinig, ngunit hindi naman nagsasagawa. Nakikinig lamang, hindi nagsasagawa. Ang mga aral ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal. Ngayon anong salitang hangal? Sa Grego, ang salitang hangal ay moros. Doon natin nakukuha yung salitang moron. Kaya nakikinig ka lamang, wala kang ginagawa, moron. Kaya pagkatapos ng service commission, may dumating yung mga membronos, magandang sermon pastor. Pagkatapos hindi naman gagawin, moron yun. Wala dito yun. Isang tao nga nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan, umulan ng malakas, bumaba at binagyo ang malakas, at ang bahay na yan ay bumagsak at lubusang nawasak. Kaya ang hangarin ng Panginoon, ang kanyang mga alagad ay maging matibay. Hindi yung una, hindi yung pangalawa, kundi yung una. At yun ang kanyang programa, tinuruan niya sila. Hindi lamang yung pinakita niya sa kanila kung anong dapat nilang gawin. Pero, ano man ang gawin ng ating Panginoon, talagang mahirap turuan yung mga alagad. Matitigas ang ulo. 10 taon nakaraan, nung presidential election, at kumandidato ang yumaong si FPJ, San Fernando Jr., nakikinig ako sa radyo habang nagmamaneho ako. At yung announcer, sinasabi niya na ang ating, sabi niya, NSI ay talagang mataas na mataas ang ating NSI. Ano yung NSI? Yung palang NSI ay National Stupidity Index. Mataas na. Kaya iniisip ko, kung tignan ko yung mga alagad, mayroon din tinatawag na DSI. Ano yung DSI? Disciple Stupidity Index. Yung mga alagad na tinuruan na Jesus, talagang napakataas ang kanilang Disciple Stupidity Index. Hindi nila maintindihan si Jesus. At ang climax yan,
ay Mark 14 verse 50. Ang sabi doon, nung dinakip si Jesus, ang sabi doon, all the disciples left him and ran away. Tumakas lahat at iniwanan si Jesus. Pero si Jesus ay hindi nag-give up sa kanyang mga alagad. Tinuruan niya sila. Pagkatapos yung siya'y nabuhay na muli, apat na pong araw, tinuruan niya sila. Sapagkat alam niya, hindi lamang yung dia sa ila. Disciple is Stability Index. Pero alam niya ang dalawa pa, DPI. Ano DPI? DFI, Disciple Faithfulness Index. Alam niya, nagdarating sila sa panahon na mabubuo ang kanilang pananampalataya, magiging silang malakas. He did not see the failures, he saw the possibilities. He saw the potential. DPI, Disciple Potential Index. And he saw that they could go from DPI to DFI, Disciple Faithfulness Index. Kaya hindi siya nag-give up sa kanila. Patuloy na pinag-aralan niya sila. At ano ang nangyari? Sabi niya sa kanila nung pinili niya, I have chosen you to be with me, I will also send you out. Nung nabuhay siya muli, at bago siya umakyat sa langit, inulit niya yung utos na yun. Anong sabi niya? You will receive power. Magkakaroon kayo ng kapangyarihan nung pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo ay aking mga saksi, hindi lamang dito. Jerusalem kundi sa buong Judea, Samaria, at sa buong sanglibutan. Ang kanilang Disciple Stability Index ay nawala na. Nandun na yung Disciple Potential Index at ang Disciple Faithfulness Index. Kaya si Pedro ay nabigyan ng pagkakataong magsermon. Unang sermon sa Pentecostes, makita ng kanyang sermon na yan, ay 3,000 tao ang nanampalataya kay Jesus. Si Tomas, the doubter, sabihin, unless I touch, unless I see, pag hindi ko makita, hindi ko mahawakan, ayaw ko maniwala. Anong nangyari kay Tomas? Si Tomas ay naging missionary. At noong 56 AD, si Tomas ay pumunta sa gitna ng mga Hindu sa India. Pinangaral niya ang mensahe ng Ebanghelyo doon. At ngayon, hanggat ngayon, may iglesia doon. Ang pangalan niya ay Mar Thoma Church. Itinayo ni Tomas the Doubter. Ang mga alagad na parang wala ng pag-asa ay naging mga alagad na puspos ang pananampalataya, puspos ng karunungan. At hindi lamang yung hindi nagpatuloy sa pagmimisyon. At dahil sa kanila, narito tayo ngayon. Tinitignan ko kayo, ano ang hamon sa atin? Siguro